Alice POV 5 years later. Tahimik ako nakaupo sa loob ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Parang kailan lang, pero ang bilis lumipas ng panahon. Naka5 taon na pala kami sa Amerika, pero ngayon pabalik na kami sa Pilipinas para doon ituloy ang buhay. Nagdesisyon kami umuwi na lang ng bansa dahil gusto kong sa Pilipinas pa rin lumaki at mag-aral ang aking mga anak. At isa pa, may magandang negosyo kaming naitayo sa Pilipinas. Actually, fully operation na ang negosyo at malakas kong kumita, kaya wala nang dahilan para magpatumpik-tumpik pa kami na bumalik ng bansa. Meron kaming tinayong restaurant sa Quezon City at bake shop naman sa isang kilalang mall sa Pasay. Sobrang trending daw ang aming mga produkto kaya naman malaki ang kinikita araw-araw. Balak naming magtayo ng iba pang mga branches o hindi kaya ay mag-open namang franchise. Kaya lang sabi ni Mama Charis, kailangan personal kong asikasuhin ang lahat ng yun. Mahirap naman kasi kung ipagkatiwala ko sa iba. Hindi na din daw kasi kaya ni Alicia na i-manage ang lahat. Ayos lang naman dahil gusto kong dito mag-aral at lumaki sa Pilipinas ang aking kambal, sila Alexus King at Athena Main. Iba pa rin kasi ang attitude ng mga batang lumaki ng Pilipinas. Mommy, matagal pa po ba tayo? I felt bored na. Narinig kong wika ng anak kong si Athena Main. Nakangiti ko naman itong tinitigan at hinaplos ang mukha. Malapit na tayo baby. I think mga 2 hours na lang. Nakangiti kong sagot dito. Why Main? Reklamo ka na naman ba? Sabat naman ang kakambal nitong si Alexus. Yes, Main at Alexus ang palayaw ng aking kambal. Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin akong lumalaban sa bangungot ng nakaraan. Huwag kang epal dyan Alexus, asar na sagot naman ni Main sa kakambal niya. Ngumisi naman si Alexus at lalong inasar ang kapatid. Hindi ako epal, dapat pala nagpaiwan ka na lang sa Amerika eh. Reklamo ka kasi ng reklamo, sagot naman ni Alexus. Lalo namang nainis si Main. I am not complaining. I am just asking kung matagal pa tayo. Inis na sagot ni Main. Natawa naman si Alexus sa kakambal. Hep, tama na yan. Huwag na kayo magtalo. Gusto niyo bang ma-stress ako ngayon? Wika ko sa dalawa. Pareho namang nanahimik ang mga ito. Hindi kasi pwedeng hayaang magtalo ang kambal na ito dahil kami ang tatlo ang makakasama sa biyahe. Nauna nang umuwi ng Pilipinas si Alicia at Mama Charis. Hinintay ko pa kasing matapos ang schooling ng kambal bago sumunod sa kanila. Pero susunduin naman kami sa airport kaya palagi ang aking kalooban. At isa pa, wala akong dapat ikatakot sa ngayon. Siguro naman ay tuluyan na ako nakalimutan ng dati kong asawa, si Miguel. Lihim ako nagpapasalamat nang mapansin kong pareho ng nanahimik ang kambal. Sa wakas, hindi na humaba ang asara ng mga to. Tahimik na nanonood ng cartoon si Main samantalang si Alexus naman ay nakabikit lang. Naghahabol siguro ng tulog ang isa kong anak. Wala sa sariling kinuha ko ang magazine sa shelves na upuan sa harapan ko. Gusto ko ding abalahin ang aking sarili sa pagbabasa ng mga magazine. Agad na nalamig ang bukong katawan na makita kong itsura ng dati kong asawa sa lifestyle page ng naturang magazine. Nakangiti ito sa picture habang may kasamang magandang babae. Kahit na puno ng takot ang puso ko'y binasa ko pa rin ang caption. Business tycoon Miguel San Isidro engaged to young actress Corina Hermosa. Agad kong naibalik sa shelves ang magazine at nanginginig ang aking mga kamay habang pinipigilan ko ang sariling maiyak. Hindi ko alam pero pakiramdam ko para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Mom, what happened? Narinig kong tanong ni Alexus. Dumako naman ang tingin ko sa anak ko na noon ay takang-taka na nakatitig sa akin. Huminga ako ng malalim at pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Nothing, may naalala lang ako. Sagot ko dito at pilit nang ngumiti. Nakita ko naman na nagdududang tingin ng anak ko kaya naman agad kong iniwas ang paningin dito. Pagkatapos ay nanghingi ako ng coffee sa dumaan na stewardess. Pagkatapos maibigay ng stewardess ang hinihingi kong coffee ay nilingon ko ulit si Alexus. Nakabikit na ulit ito kaya naman pumanatag na din ang aking kalooban. Matalino si Alexus. Ilang beses na kasi ako nitong nakikitang binabangungot. Yes,
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang matulog mag-isa sa kwarto. Hindi pwedeng wala akong kasama dahil sa pagtulog ko ay lagi pa rin akong dinadalaw ng nakaraan. Lagi pa rin bumabalik sa aking mga panaginip kung paano ako sinaktan ni Miguel noon. Hindi ko alam, pilit ko nang kinakalimutan ang lahat upang makapamuhay na ng normal, pero wala pa rin. Sariwa pa rin sa alaala kong lahat at alam kong aware dito ang kambal kong anak dahil sa tuwing nagigising ako, parehong nakatunghay ang mga ito sa akin. Nanatiling dilat ang aking mga mata habang lumalapag ang sinasakyan naming eroplano sa NAIA, Terminal 1. Hindi ko talagang sinubukang matulog sa buong biyahe dahil natatakot akong dalawin ng masamang panaginip. Kaya naman nakarami din ako ng coffee sa buong biyahe para na nga din ako nangihina habang tinitingnan ang mga kasamahan kong pasahero na nagkukumahog sa pagkuha ng kanilang mga bagahe. Nanatili lang kami nakaupo ng aking mga anak habang pinapanood ang ibang mga pasahero na gusto nang makababa ng pagtigil pa lang ng eroplano sa runway. Hayaan na muna natin silang mauna mga anak, huwag na tayo makapagsiksikan. Baka mamaya maipit pa tayo. Wika ako sa mga anak ko. Agad namang sumang-ayon ng mga ito kaya naman ang ending, kami ang pinakahuling bumaba ng eroplano. Masaya kaming naglakad para pick upin ang iba naming bagahe. Tsak na naghihintay na sa amin sila Mama Charis at Alicia. Pagkatapos naming makuha ang aming mga bagahe ay biglang nagsalita si Alexus. Mami, naiihi po ako. Wika nito sa akin. Agad naman ako nagpalingalinga upang maghanap ng CR. Nang makita namin ang comfort room sa hindi kalayuan ay agad kong tinulak ang cart papunta doon. Nakasunod naman sa akin ang kambal. Pagkahinto namin ay hinarap ko naman si Alexus. Kaya mo bang gumamit ng CR mag-isa anak? Tanong ko dito. Hindi ko kasi pwedeng iiwan ang aming mga bagahe at si Maine. Of course, Mommy. Big boy na ako kaya naman kaya ko ng sarili ko. Nagmamalaki pang sagot nito sa akin. Well, kung ganun, hihintayin ka na lang namin dito. Bilisan mo dahil tsak na naghihintay na sa atin si Lola Charis at Tita Alicia. Wika ko dito. Agad naman itong tumakbo papasok ng comfort room habang nakasunod ang tingin ko dito. Hindi ko na lang hiniwalayan ang tingin ng pinto ng CR para naman paglabas ni Alexus ay agad ko itong makikita. Miguel's POV. Naguhugas ako ng aking mga kamay nang biglang may pumasok na isang batang lalaki. Agad na nagtama ang aming paningin. Nakaramdam ako ng pagkailang nang tumitig ito sa akin. Napakunot noon naman ako dahil parang nakita ko na somewhere ang batang ito. Hindi ko lang matandaan kung saan. Pagkatapos ay dumiretso ito sa isang bakanteng pintuan. Napailing na lang ako. Napakarami talagang irresponsableng magulang ngayon. Hinahayaan ng mga bata na gumamit ng comfort room na mag-isa. Paano kung may mga masasamang loob dito sa CR? Di yari na. Tapos na ako magugas ng kamay at mga alis na ako nang mapansin ko na hindi pa pala lumalabas ang bata sa nakasarang pintuan. Napubuntong hininga ako't kinuha kong aking cellphone. Mamaya na siguro ako lalabas. Hihintayin ko munang matapos gumamit ang bata ng CR. Dahil baka may ibang taong papasok dito at mapahamak pa to. Hindi naman nagtagal ay lumabas na to ng pintuan. Muli itong tumingin sa akin pagkatapos ay dumiretso sa gripo upang magugas ng kamay. Tahimik lang ako nakamasid dito. Napansin ko din ang pagsulyap-sulyap nitong tingin sa akin. Hindi na ako nakatiis kaya naman nginitian ko to. Umiwas lang ito ng titig at diretsyo nang lumabas ng banyo. Natawa naman ako sa aking sarili. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito kasupladong bata. Palabas na sana ako nang mag-ring ang aking cellphone. Agad ko namang sinagot nang mapansin ko na si Lucas ang tumatawag. Hello Lucas. Agad kong wika. Tuloy-tuloy na akong lumabas ng comfort room at diretsyong naglakad papuntang immigration. Pupunta akong Singapore ngayon dahil may mga ka-business meetings na naghihintay sa akin doon. Nandito na kami sa loob. Malapit nang umalis ang eroplano. Nasaan ka na ba? Tanong nito sa akin. Agad ko namang binilisan ang aking paglalakad. Nakapasok na ako sa loob nang napalingon ako sa labas. Bigla ko kasing nakita ang batang lalaki. May isa pang batang kasama ito at babaeng nakatalikod sa akin. Siguro ito ang kanyang ina. Mabuti naman kung ganun, at least safe ang batang nakabalik sa kanyang mga magulang at kapatid. Diretso na ako naglakad papuntang gate kung nasaan ang eroplanong sasakyan ko.
Buti naman at nakahabol ka pa. Agad na wika sa akin ni Lucas. Agad naman ako umupo sa upuan ko dito sa VIP section ng eroplano. Pagkatapos ay agad namang sinalina ng wine ang aking baso ng stewardess. Well, kung hindi nakahabol, mapipilitan akong gamitin ang private jet. Bali wala akong sagot dito. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Lucas. Hindi ko nalang pinansin at inisang lago ko ang binigay na wine sa akin habang patuloy na naglalaro sa aking isipan ang itsura ng bata na nakita ko kanina sa CR. Parang nakita ko na talaga to. Hindi ko lang matandaan kung saan. Miguel, may gumugulo ba sa isip mo? Narinig ko pang tanong sa akin ni Lucas bago ako tumingin dito. Kunot noon namang nagtatanong ang aking mga mata habang nakatitig dito. Sabi ko, lumabas na sa lahat ng social media platform ang tungkol sa planong engagement niyo ni Corina. San ba napuntang isip mo? Bakit parang hindi mo ko naririnig? Natatawa nitong wika sa akin. Napabuntong hininga naman ako. Hindi kasi mawala sa isip ko yung batang nakita ko kanina sa CR eh. Sagot ko dito. Napansin ko naman na bahagya natigilan si Lucas. Bata? Sinong bata? Kaninong anak? Takan-takan tanong nito. I don't know. Kung kaninong anak pero para nakita ko na siya somewhere. Hindi ko lang talaga matandaan kung saan. Sagot ko dito. Naku Miguel, baka sign na yan na kailangan mo na mag-anak. Kantyaw nito sa akin. Natawa naman ako dito. Gusto ko na nga sana eh, kaya lang hindi ko pa rin nahahanap si Alice. Malungkot kong sagot dito ng maalalang asawa ko. Halos 5 taon ko na din itong pinapahanap pero hanggang ngayon wala pa ding sign kung nasan to. Tuluyan na itong naglaho na parang bula. Bakit hindi mo na lang ituon ang pansin mo kay Corina? Mukhang mabait naman ang babaeng yun at sweet. Sagot ni Lucas. Napailing naman ako dito. Pagkatapos ay mahinang natawa. Corina? No, I don't like her. Wala siya sa kalingkingan ni Alice. Hindi ko ipagpapalit si Alice kahit kanino. Seryoso kong sagot dito. Paano kung may sarili ng pamilya si Alice? Miguel, halos 5 taon na din tayo naghahanap sa kanya. Paano kung nag-asawa na siya ng iba tuluyan ka ng kinalimutan? Wika ni Lucas. Napatiimbagang naman ako. Aagawin ko siya sa asawa niya. Walang sino man ang pwedeng magmay-ari kay Alice. Ako lang at wala ng iba. Seryoso kong sagot dito. Napailing naman si Lucas. Ipinikit kong aking mga mata. Hindi naman na ulit nagtangkapang magsalita si Lucas. Marahil ay napansin nito ang pagbabago ng mood ko. Kahit ilang taon pang lumipas, hindi ako magsasawang hanapin si Alice. Walang sino man ang pwedeng maging ina ng magiging anak ko kung hindi siya lang. Walang kwenta sa akin si Corina. Ginagamit ko lang ang tungkol sa engagement na yan kay Corina upang subukan kung may nararamdaman pa ba sa akin si Alice. Nararamdaman kong nasa paligid lang to. Tahimik at natatakot magpakita sa akin. Pero pinapangako ko kapag makikita ko ulit siya, hindi na ako ulit makakapayag na mahiwalay ito sa akin. Alice POV. Tulak ang aming cart na puno ng aming bagahe habang nagpalingalinga ako sa paligid. Hinahanap ko ang aming sundo. Nakasunod naman sa akin ang kambal na nunay manghang-mangha sa mga nakikita sa paligid. Tagaktak agad ang pawis ng mga ito dahil sa matinding init paglabas ng airport. Nakaramdam din ako ng panlalagkit pero hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin. Abala ang aking mga mata habang iniisa-isang bawat tao sa paligid. Nasaan na ba kasing sundo namin? Alice! Alice! Narinig kong sigaw ni Alicia. Agad ko naman tong hinanap sa kumpulan ng mga tao. Masaya ko na pangiti nang makita ko to. Patakbo pa tong lumapit sa amin at mahigpit ako niyakap. Naku, I miss you Alice. Halos 1 taon din tayong hindi nakita. Maarte nitong wika habang pumipilanti ka mga daliri. Pagkatapos ay binalingan nito ang mga anak ko. Hello babies! Naku, ang lalaki nyo na. Bakit ang bilis nyo naman tumangkad? Namiss nyo ba si Tita Alicia? Wika nito sa mga anak ko. Sinimangutan naman ito ni Alexos at hindi pinansin. Si May naman ay yumakap dito. Of course, I miss you Tita Alicia. Wag mo lang pansin niya suplado kung kapatid na si Alexos. Pal kasi yan eh. Wika ni Maine kay Alicia. Lalo namang sumimangot si Alexos. Natawa naman si Alicia takmang yayakapin nito si Alexos pero umiwas to. I am not Tepal. Maybe you mean. Bakas ang inis sa boses nitong sagot. You are? And pakaalamero ka din. Sagot naman ni Maine.
Sasagot pa sana ulit si Alexus nang pinutol na to ni Alicia. Hay nako, kayo talaga. Wala na kaibang ginawa ko hindi magbangayan. Hali na kayo sa sakyan at pinagpapawisan na kayo. Pagyayaya ni Alicia. Agad naman kaming sumunod dito. Eto na din kasi ang nagtulak ng cart namin papuntang parking. Habang naglalakad ay hindi ko alam kung matatakot ba ako sa klase ng tingin na pinupukol sa amin ng mga taong nadadaanan namin. Grabe, artista ba yun? Ang ganda niya. Narinig kong wika ng isang lalaki habang nakatingin sa gawin namin. Oo nga, at shit, tingnan mo naman ang mga bata niyang kasama. Ang cute nila. Kambal yata eh. Sagot naman ng babae na kasing edad lang nito. Isa pa. Swerte naman ang asawa ni ate girl. Ang ganda tang kinis eh. Wika naman ng isa pa. Hindi ko nalang pinansin ang mga ito't hinawakan kong kamay na mga anak at seryosong sinusundan sa Alicia. Nanunid patungo sa isang nakaparadang sasakyan. Nasaan nga pala si Mama Charis? Tanong ko dito habang kinakarga nito ang aming mga bagahe sa sasakyan. Naku, hindi na sumama dahil inaatake ng gout kanina. Halos hindi makalakad. Sagot nito sa akin. Naku, baka marami na naman siyang kinaing bawal na foods. Nag-aalala kong sagot. Well, minsan kasi matigas ang ulo ni Mama Charis. Palibhasa kasi tumatanders na kaya ganun. Sagot naman ni Alicia. Napabuntong hininga ako habang sinisanyasan ang mga bata na pumasok na sa loob ng sasakyan. Pawis na kasi ang mga ito. Marahil ay naninibagong mga to sa klima ng Pilipinas. Pagkatapos maisakay lahat ng mga gamit ay agad kaming bumiyahe papuntang Quezon City. Doon kami titira sa bagong bili naming bahay kasama si Mama Charis. Si Alicia naman kasi may sariling condo unit pero palagi din naman itong bumibisita ng Quezon City para samahan si Mama Charis. Who's that? Nasa kahabaan na kami ng EDSA nang biglang nagsalita si Alexus. May tinuturo ito sa hindi kalayuan. Nang tingnan kong tinuturo nito'y biglang nalamig ang aking katawan. Isang billboard at nandoon ang pagmumukha ni Miguel. Advertisement ng bagong tayong condominium ang team ng billboard. Agad kong iniwas ang tingin sa billboard. Huminga ako ng malalim at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Pagkatapos ay hinarap kong aking anak. I think he's an actor. Don't mind him anak. Nakangiti kong wika kay Alexus. Hindi to mimik at napansin kong titig na titig pa rin ito sa larawan ni Miguel. I think siya yung nakita ko kanina sa CR. Sagot naman ni Alexus sa katuming sa akin. Nagulat naman ako dahil sa sinabi nito. Ganon din si Alicia. You mean, baby Alexus, nakaharap mo ng taong yan? Paglilinaw naman ni Alicia. Lalo akong kinabahan. Paanong kay aga naman nagkrus ang kanilang landas? Lalo ako nakaramdam ng takot sa isipin na nasa airport din pala kanina si Miguel. Buti na lang hindi kami nagpang-abot. Buti na lang at hindi niya ako nakita. Are you sure anak? Baka sa boses kong pag-aalala ng tanungin kong anak ko. Kaagad naman itong tumango. Yes po, kanina sa CR. Ngumiti pa nga siya sa akin eh. Sagot nito. Lalo naman ako nakaramdam ng matinding kaba at takot. But because a stranger, hindi ko siya pinansin. Di ba mami, bili mo palagi sa amin na bawal kaming makipag-usap sa mga strangers? Narinig ko pang tanong ng anak ko. Napao naman ako. Tama lang ang ginawa mo anak. Hindi mo kilala ang tao na yon kaya dapat iwasan mo siya. Baka mamaya bad shot baka kung ano gawin sa'yo. Sa inyo ni Maine, sagot ko dito. Habang pilit na pinapakaswal ang aking boses. But he looks mabait naman, sagot naman ni Maine. I think hindi siya mabait. Parang suplado siya kanina eh. Grabe nga kung makatingin. Nakakatakot. But noong lumabas ako ng toilet, nag-smile siya. Pero hindi ko pa rin pinansin. Sagot naman ni Alexus. Mommy, are you okay? Bakit parang afraid ikaw? Narinig ko din sabat ni Maine. Agad naman akong umiling habang pinipigilan kong tumulo ang luha sa aking mga mata. No baby, I am not afraid. Pagod lang si mommy kaya ganun. Sagot ko dito. Pagkatapos ay sumandal ako sa upuan at pinikit kong aking mga mata. Pilit kong winawaglit sa isip kong imahe ni Miguel. Nagpapasalamat naman ako dahil hindi na muling nagtanong ang mga anak ko. Hindi ko na kasi alam kung ano pa ang isasagot ko sa kanila kung sakali. Dalangin ko na sana na hindi na muli pa mag-cruise ang landas namin ni Miguel. Aaminin ko na matindi pa rin ang takot na nararamdaman ko, lalo na kapag maalala kong lahat ng pagmamalupit dito sa akin. Pagdating ng bahay ay agad kaming sinalubong ni Mama Charis.
Bakas ang tuwa nito habang yakap ang kambal. Pagkatapos ay binalingan ako nito tinalikan sa pisngi. Welcome home, Alice! Nakangiti nitong wika sa akin at mahigpit akong niyakap. Thank you, Mama Charis. Wow, hindi ko akalaing ganito kagandang bahay na to. Sagot ko habang nililibot ko ang aking paningin sa paligid. Maganda naman kasi ang bahay, may malawak na bakuran at may swimming pool pa. Modern design at alam kong mag-e-enjoy ang mga anak ko dito. Mabuti naman at nagustuhan mo, Alice. Talagang pinasadya kong ganyang disenyo para naman hindi na maisip ng mga batang bumalik pa ng Amerika. Nakangiting sagot nito. Siyempre naman po, Mama, dito na kami magstay. Dito na din mag-aaral ang mga bata. Sagot ko dito. Mabuti naman kung ganun. Iba pa rin kung nasa sarili kang bansa. Feeling at home at masaya. Sagot nito. Ay siya nga pala. Halina kayo sa dining area. Marami akong pinahandang paborito niyong pagkain. Excited na wika nito. Pagkatapos ay inutusan nitong isang nakaantabi na katulong na iakyat na sa magiging kwarto namin ang mga gamit na dala namin. Wow! Grabe may paletsyon ka pa, Mama Charis! Natatawa kong wika habang kumukurot ng balat ng lechon. Napapikit pa ako ng malasahan ko ang sarap. Para talaga yan sa inyo? Nakangiti nitong sagot. Agad naman kami nagsipag-upot, inumpisahan ko ng ihanda ang pwedeng kainin ng mga anak ko. Marunong naman na silang kumaing mag-isa. Pero kailangan pa ring lagyan ng pagkain ng kani-kanilang pinggan. Masaya kami nagkakwentuhan habang kumakain. Panay din kami tawanan dahil puro pagpapatawa ang lumalabas sa bunganga ni Alicia. Sa mga pagkakataon na to, sandali ko nakalimutan ang bumabagabag sa aking isipan. Masaya kami nagsalo at nang mabusog ay nagkanya-kanya na kaming akyat ng kwarto. Kasama ko sa kwarto mga anak ko kaya naman pagkatapos ko silang linisan ay nagkanya-kanya na sila sa pwesto sa aming malaking kama. Agad din naman akong naligo at nagbihis ng pampatulog. Pagkatapos kong gawin ng aking routine bago matulog ay dahan-dahan akong tumabi sa aking mga anak. Hinila ko pang comforter para kumutan ng aming mga sarili. Medyo malamig kasi ang buga ng aircon at baka sipunin ang mga anak ko kapag masyadong ma-expose sa lamig. Kinabukasan, nagising ako nang wala na sa tabing mga anak ko. Agad akong bumangon at inayos ang aming higaan. Pagkatapos ay muli akong naligot nagbihis ng pambahay. Tahimik akong bumaba ng hagdan at dumiretso ng kusina upang magtimpla ng kape. Agad naman akong binati na nadatnan kong kasambahay sa kusina. Good morning, ma'am. Bati pa nito sa akin. Nginitian ko naman ito't lumapit sa coffee maker upang magtimpla ng kape. Gusto niyo na po bang kumain, ma'am? Tanong nito sa akin. Umiling naman ako. Nasanay kasi ako na hindi kumakain ng agahan. Kape lang ay ayos na. Don't worry, kaya ko ng sarili ko. Hindi ako sanay kumain ng agahan. Sagot ko dito habang nakangiti. Nahihiya namang yumuko ang kasambahay. Ano nga palang name mo? Tanong ko dito habang hinihintay na matapos ang ginagawa kong kape. Mildred po. Kimi nitong sagot sa akin. Halos kasing edad ko lang to. Nice to meet you, Mildred. Nakangiti kong sagot dito. Pagkatapos ay binitbit kong tasa na may lamang kape at diretsong naglakad palabas ng bahay. Nakita ko sila Mama Charis at ang kambal sa mini garden kaya kagad ko nilapitan ang mga to. Good morning, Ma. Good morning, babies. Bati ko sa mga to. Nakangiti namang bumati pabalik sa akin si Mama Charis. Samantalang aking mga anak ay nagsipaghalikan sa akin pisngi. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Hindi pa rin pala nagbabagong habit mo. Coffee lang sa morning? Tanong nito sa akin, natawa naman ako. Wala po kasi akong ganang kumain ng kahit na anong food sa umaga sagot ko dito. Pero masama yan in long term, Alice. Dapat masanay ka ng kumain ng solid food sa umaga. Mahirap malipasan ng gutom. Sagot nito sa akin. Hayaan mo ma, kapag nag-start na pumasok ng school ng mga bata, pipilitin ko sumabay sa pagkain sa kanila. Sagot ko dito. Siya nga pala, anong plano mo ngayon? Tanong ni Mama Charis sa akin. Sandali naman ako nag-isip. Siguro pupuntahan kong school na papasukan ng mga bata this school year. Maganda na yung maaga ko silang mapa-enroll. Baka kasi maging busy ako sa negosyo sa mga susunod na araw Sagot ko dito. Agad namang sumang-ayon si Mama Charis. Mas maigi na yang unahin mo muna mga bata. Huwag ka mag-alala. Nandito naman ako para umalalay sa'yo lalo na pagdating sa kapakanan ng kambal. Sagot naman ni Mama Charis na siyang labis ko namang pinagpasalamat.
Mabilis na lumipas ang 1 linggo. Nandito ako ngayon sa isa sa mga restaurant na pag-aari namin ni Mama Charis. Masyadong abalang lahat kaya naman tumulong-tulong na din ako sa aming mga staff upang mag-serve ng mga orders ng customer. Fine dining restaurant to kaya kailangan talaga ng dagdag effort para mapagsilbihan ng maayos sa mga customers. Nagsaserve kami ng American at Asian foods kaya naman hindi na ako nagtataka kung bakit sobrang busy namin. Siguro kailangan na talaga namin magtayo ng mga branches sa iba't ibang lugar. Masyadong maraming customer at nahihirapan na kami i-accommodate lahat. Napaka-advanced reservation din kami online at nangihinayang ako sa mga walk-in na hindi na namin kaya pang i-accommodate. Alice, magpahinga ka na muna sa office. Alam ko pagod ka na't hayaan mo na lang kami dito magpagtulungan ng mga trabaho. Sanay na naman ang mga staff na sobrang busy araw-araw kaya kaya na namin tong i-handle. Wika sa akin, Alicia. Nakangiti naman akong umiling dito. Ayos lang ako, Alicia. Hayos, kailangan sigurong madaliin na natin ang paghahanap ng bagong lugar na pag-expanda ng negosyo. Hindi na natin kayang i-accommodate ang mga customers at sayang naman. Sagot ko dito. Yan ngang reason kaya talagang pinipilit kitang umuwi dito sa Pilipinas. Sayang kasi negosyong to kung walang mag-aasikaso talaga. Sobrang patok ang ating mga pagkain sa menu. Sagot naman ni Alicia. Hayaan mo, bukas na bukas maghahanap tayo ng lugar kung saan pwede nating itayong kasunod na branch. Grabe, hindi ko talaga inakalang ganito kabisi araw-araw. Mukhang swerte nga talaga tong Toralba Asian and American cuisine. May nag-recommend sa akin ng magandang lugar. Actually, nabanggit lang naman to ng isa kong kafederasyon noong nag-bar kami. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mong lugar dahil isa siyang pinagsamang mall at condo sa isang building. Sagot naman sa akin ni Alicia. Talaga? Mukhang magandang lugar na yan ah. Imagine mo pinagsama ng residential at commercial sa isang building? Paano gusto ko kagad makitang lugar dahil baka maunahan pa tayo ng iba? Sagot ko naman dito na puno ng excitement. Sige, pwede nating puntahan agad para kapag nagustuhan natin ang lugar may ipahold na natin kaagad. Sagot naman ni Alicia. Kaya ng araw din na yun ay agad kaming bumiyahin ni Alicia sa sinasabi nitong lugar. Bandang Quezon City lang talaga namin kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na kunin ang slot at isa pa sobrang ganda ng lugar na to. Halatang mga mayayaman lang na taong kaya maka-afford para makabili ng mga unit. Bali sa baba ng building ang shopping center and restaurant, sa itaas naman ng mga condos. Tapos sa katabing building naman ay mga hotels. Kaya nakikita kong papatok talagang restaurant sa lugar na to kahit na medyo mataas ang renta. Agad akong pumirma ng kontrata. Nag-hire na din ako ng contractor para sa pagpapaayos ng restaurant. Gusto ko ding matapos na kagad ang pag-setup ng restaurant dahil gusto ko na mag-operate kagad. Mabilis namang lumipas ang halos 1 buwan. Full operation ng bago naming bukas na branch. Naging masaya naman kami sa kinilabasan dahil agad itong dinagsa ng mga customers. Nagdagdag pa ako ng maraming staff at nag-open din ako ng delivery para sa mga tenants and residents ng buildings. Ang mga anak ko naman nag-start ng pumasok sa schools. Personal ko silang hinatid sa umaga at sinusundo ko naman ng hapon. Kadalasan ay dito ako pumupunta sa LNS Paradise. Pangalan ng building kung saan matatagpuan ang second branch ng Toralba Asian and American cuisine dahil mas critical ang mga tao dito. Karamihan kasi sa mga customers dito yung mga mayayaman kaya naman iniingatan ko na huwag kami magkamali. May balak pa naman ako magpatayo ng third branch kaya lang masyado pang busy sa ngayon kaya naman pinagpaliban ko na lang muna. Samantalang tumatanggap na din kami ng mga franchise sa bake shop namin. Doon na ngayon nakafocus si Alicia dahil nahihirapan pa akong pagsabayin lahat ng gawain. Miguel's POV. Abala ako sa mga papeles doon sa harapan ko nang biglang bumukas ang pintuan ng aking opisina. Kunot-noo kong inangat ang aking paningin habang tiningnan kung sinong dumating. Kabilin-bilinan ko kasi sa aking secretary na huwag magpapasok ng basta-basta sa opisina ko kung walang approval mula sa akin. Agad na nagsalubong ang aking kilay na makita kong pumapasok si Corina Hermosa, ang babaeng hindi ko alam kung saan pinaglihi. Masyado itong obsessed sa akin at kahit anong pagtatabi ko dito ay parang wala lang dito. Aaminin kong maganda ito pero wala pa rin ito sa kalingkingan ng aking asawang si Alice. Nasa likuran nitong aking sekretaryong si Monet Sanchez at halatang pinipigilan nito si Corinne nang pumasok sa loob ng opisina. What the heck? Galit na sigaw ko. Masyadong busy ang araw ko para istorbohin lang ng walang kwentang tao. Pasensya na po kayo Sir Miguel. Ayaw kasi magpapigil ni Miss Corina eh. Gusto daw po kayo makita at makausap. Hinging pa umani naman ni Mrs. Sanchez.
Miguel, baby, ayaw mo kasi sagutin ang mga tawag ko eh. Sagot ni Corina na may pangaakit sa mga ngiti habang dahang-dahang lumalapit sa akin. Please Corina, not now. Nainis kong wikat sinenyasan ng aking secretary na pwede na itong umalis. Tumungo naman ito't sinara ang pintuan. Baby, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang sungit mo naman? Alam mo bang miss na kita? Malambing na wika nito sa akin. Napabuntong hininga naman ako at muling bumalik sa aking swivel chair at tumupo. Pagkatapos ay seryoso kong tinitigan si Corina. Pwede bang umalis ka na muna Corina? Can't you see? I am very busy right now at wala akong time sa kahit na anumang bagay. Ipapatawag na lang kita kapag kailangan kita. Walang gana kong sagot at muling tinatupag ang mga papeles sa harap ko. Narinig kong pagbuntong hininga at seryoso itong umupo sa upuan kaharap ng table ko. Gusto tayong ma-interview ng ABS Broadcasting Company. Gusto nilang malaman kung kailan gaganapin ang kasal since engaged naman na tayo. Sagot dito sa akin. Agad ko namang inangat ang aking paningin dito at masamang tinitigan. Napakagat naman ang kanyang labi si Corina. Are you kidding me Corina? Hindi ko alam kung saan nakuha ng pesting media na yan. Anto ko sa engagement kuno natin. Ang natatandaan ko hindi ako nag-propose sa'yo. Sagot ko dito. But Miguel, ang alam na lahat engaged na tayo at malapit na tayong ikasal. Please, huwag mo naman tong gawin sa akin. Ayaw ko mapahiya sa mga fans ko kapag nalaman nilang hindi matutuloy ang kasal natin. Sagot naman ni Corina. Sino ba kasi nagpakalat ng balitang engaged na tayo Corina? Come on, wala sa bokabularyo kung pakasalan ka dahil noon pa man nilinaw ko na sa'yo na kailangan lang kita kapag gusto kong may maikama. Inis na sagot ko dito. Gulat naman na patitig sa akin si Corina at kumibot-kibot pang labi nito na halatang may gustong sabihin. Wala ka bang nararamdaman na kahit kaunting pagmamahal para sa akin Miguel? Halos 3 taon mo din akong kinakama at kulang na lang magsama tayo bilang isang tunay na mag-asawa. Naiiyak na sagot nito sa akin. Hindi kita gusto Corina. Isang babae lang mahal ko at yun ay walang iba kundi ang asawa ko. Diretsa kong sagot dito. Lalo namang gumuhit ang sakit sa mga mata ni Corina nang marinig ang katagang yun. Napakasakit tanggapin ng katotohanan gayong umasa siya na balang araw matututunan din siyang mahalin ng isang Miguel San Isidro. Matagal nang walang asawa mo Miguel. Ako nandito sa harap mo ngayon. Bakit ayaw mo sa akin nalang ialay ang pagmamahal na yan? Mapait na boses ng wika nito. Corina, pangkama lang kita. Aware ka naman siguro sa bagay na yan bago kita pinatulan, hindi ba? Hindi naman libre ang serbisyo mo sa akin dahil tinutulungan kitang sumikat. Look at you now, isa ka ng sikat na artista. Yan ang binibigay kong kapalit sa serbisyong binigay mo sa akin. Pero kung ganito din lang na nagdedemand ka ng sobra, mabuti pang huwag ka na magpakita sa akin. Diretsang sagot ko dito. No, please huwag Miguel. Huwag mo naman gawin sa akin ang bagay na to. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiyak na sagot nito sa akin. Pwes kasalanan mo yan. Ilang beses ko sinabi sa'yo na bawal akong mahalin Corina. Purely init ng laman ang mangyayari sa atin tuwing magkikita tayo. Ayaw kong kinukulit ako at higit sa lahat. Ayaw kong makaladkad ang pangalan ko sa media. Pero anong ginawa mo? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw mismo nagpapakalat tungkol sa engagement na yan? Huwag mo kong gawing tanga dahil lahat ng kilos mo alam ko. Galit kong sagot dito. Nagulat naman si Corina dahil sa sinabi ko. Takot itong napatingin sa akin. Now, clean that mess. Ayusin mo lahat ng maling balitang pinakalat mo. Alam mo kung paano ako magalit, hindi ba? And, sa susunod huwag kang basta-bastang pumapasok dito sa loob ng opisina ko hanggat hindi ko sinasabi. At huwag kang magpakita sa akin hanggat hindi kita pinapatawag. Galit na wika ko tinuro ang pintuan upang paalisin ito. Umiiyak namang lumabas ng opisina si Corina. Napailing naman ako at tinuloy na ang trabahong dapat kong tapusin. Kailangan ko na sigurong i-dispatcha itong si Corina. Masyado na lumaki ang ulo at ayaw ko ng ganon. Hindi ko kailangan ng pangmatagalang relasyon sa isang babae dahil i-dispatcha ko din naman sila kapag makita ko na si Alice. Alam kong unfair sa kanilang ginagawa kong ito pero sa umpisa pa lang nilinaw ko na sa kanila na hanggang kama lang ang pwedeng mangyari sa amin. Bawal ma-in love at bawal mag-expect ng sobra. Eksaktong 4:00 ng hapon nang lumabas ako ng opisina. Diretso akong sumakay ng kotse at nag-drive papuntang L&S Paradise. Medyo matagal na din akong hindi nakapunta sa lugar na yon at doon ko balak magpalipas ng buong gabi sa aking penthouse. Halos buong top floor ng Paradise ay sakop ng aking penthouse dahil gusto kong komportable ako kapag magstay ako sa naturang lugar. Pagdating sa Paradise agad kong sinalubong ng aking isang tauhan. Inabot ko ditong susi ng aking kotse at ito nang bahalang magpark. Diretso akong naglakad papasok sa loob.
Napangiti ako dahil halos bukas na lahat ng mga commercial space nang ilibot ko ang aking paningin. Dediretso na sana ako papuntang elevator nang may biglang gumulong na bola sa aking harapan. Napahinto ako sa paglalakad at pinulot ang bola at lumingalinga upang hanapin kung sinong may-ari nito't napangiti ako nang makitang isang batang lalaking tumatakbo palapit sa akin. Agad nitong nilahad ang kamay at taktong kukunin sa akin ang bola na matigilan ako. Ito yung batang nakita ko sa comfort room ng airport. Hindi ako maaaring magkamali dahil hindi na naalis sa isipan kong itsura nito. "Mister, that is my ball?" Wika nito sa akin at diretso akong tinitigan sa mga mata. Lumawak ang ngiti sa aking labi habang tinititigan din to. "Oh, you should say thank you first bago ko ibigay sa yung bola na to." Sagot ko dito. Nakita ko naman natigilan ng bata at pinaningkitan ako ng mga mata. Lalo naman ako natawa sa reaksyon nito. Kung titinan kasi mukhang supladong batang to. Pero super cute. Hindi ko alam kung kailan pa ako nahilig sa bata pero sa isang ito mukhang magkakasundo ko. Unang pagkikita pa lang kasi namin ay sinungitan na kaagad ako. "Okay, fine. Thank you. Now akin ang ball dahil baka hinahanap na ako ng mami ko." Sagot nito sa akin. Napabuntong hininga naman ako at inabot na ditong bola. Tumakbo ni naman agad ito at pumasok na sa loob ng isang restaurant. Napakabit-balikat na lang ako at naglakad na papuntang elevator. Pagod ako at gusto kong magpahinga muna bago mag-ikot-ikot ulit mamaya. Ano kaya mangyayari sakaling mag-cruise ang landas ni Alice at Miguel? Ano ang gagawin ni Miguel kapag nalaman ang koneksyon niya sa batang nakaharap niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.